What's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down na kung saan aambag na naman tayo sa kultura ng mga simpleng kaalaman. Diba? Nandito tayo pre para i-dissect ang mga banat nila pre, no? Ipaliwanag ang mga malalalim na bara sa mga manonood na mga alam nyo, hindi nila maintindihan pre. So, ganito tayo dito. Yun. So, bago tayo mag-umpisa pre, shoutout nga muna pala sa Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard, shoutout sa Distinctive Clothing Bossing at yun, papanoorin natin ng laban ni Saint Ice at ni M. Zite pre na uy, nawala yung chat nyo. Panoorin natin yung laban ni Saint Ice at ni M. Zite nung nakarang right of way. Medyo na-excite na nga din ako sa upload ng laban nito pre. Kayo ba, na-excite na rin ba kayo? Sobrang solid at lap trip nung laban na yun. Pero isa to sa, para sa akin nung gabing yun, isa to sa pinaka may solid din na round pre. Ang mga pinaka natripan ko doon na moments ay ang round 1 ni Sak Maestro, round 3 ni Unico at yung bakbakan na itong dalawang to sa bandang huli. So, bago tayo wag na natin masyado matagalin pre. Game na tayo, M-Zite versus Saint Ice. Let's go. Excited ako mapanood yung mga performance syempre at syempre bumatin. Overwhelming syempre, lalo ngayon na ang katapat ko isa sa top 3 na GOAT ko talaga eh. And personal na idol ko talaga. Magalaging preparado. Hindi ako nagkakamal sa Saint Ice, mumatal siya sa motos noong mga panahong natigil siya sa flip top. So itong laban na to pala pre ay parang laban ng mga maputi. Rin niya si Saint Ice at sigurado ako may bit-bit na alam mo yun, may mga pasabog din. Syempre lagi ko rin naman ginagawa na magbigay ng best na kaya ko ibigay. Para tong Israel Adesanya, Anderson Silva na walang magiging enough sa akin para iharap sa idol ko. Lately medyo talagang ang ganda ng mga landing ng mga freestyle niya na Legit yun. alam mo yun, nakakuha ng malakas na reaction at moment talaga. Ano talaga siya battle rap machine. Like to the point na pag ikaw nakalaban niya, may realize mo, hindi siya ganong kadali ang guluhan. Mahirap basahin talaga si M-Zite bilang MC. Like, minsan yung forma niya pang G-Unit, tapos minsan parang pang Kung Fu yung suot niya. Kaya, hindi mo din matansya eh. Yung para sa akin hindi ko alam pre, no? Pero pakiramdam ko, konting trash talk yun mula kay Saint Ice pre. Tayo na magkukumpo ka daw, Zite. Grabe yun. naman namin pareho at ng crowd yung ganito klase na matchup. Na-compromise yung pinaka-pag-practice ko dahil nag-focus ako doon sa material na paulit-ulit ko sinulat dahil di ako nasa-satisfy. Yo, Saint, buti na lang tumigil yung ulan kanina, lakas na ulan, muntik na hindi sumipot pero yun, good luck sa ating dalawa tol, tangin na. Yo, M-Zite, galingan natin mamaya. Meron tayong hanggang round 6 na may beat at saka round 7 tawag ng tanghalan. Enjoy natin to kasi pag in-enjoy natin to, mahawa sila, ma-enjoy din nila. And hindi kita bibigoin. Let's go. Yo, tangin na. Medyo plastic ka pa sa interview, no? Medyo ano pa, no? Abutin ko na to para Flip Like tayo. Andito pa rin, Metro 10, Pasig City. Anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top magigay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta. Siyempre, High Minds, Real Jokes, Crown Manila, Black Manila, Hype Beat, Linya Linya, Unhinged Ulap, 7-4. Mga kasama rin natin dyan, Killions, pati RX Panda. Happy birthday kay Doc Panda. Shoutouts Toyo Wear, shoutouts kay Happy birthday kay Doc Panda. Boss Toyo. At sa kanan ko, Pasig City at Leyte, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay M-Zite. Diploma, trabaho, agahan, hapunan, paikot-ikot na sistema ng pangangamuhan. Huwag kang magalit kung ito aking napiling paksa. Alam kong ang iba sa atin ay nagsisipagsa. Bawat araw upang buhay nila'y gawin maganda. Hindi mali prinsipyo mo, nasa mali kang bansa. Hindi mali prinsipyo mo, nasa mali kang bansa. Maganda, hindi mali prinsipyo mo, nasa mali kang Uy, bansa. collab pala ng linya-linya sa kanisa. Siyempre, Pilipino laban sa mapangabuso. Collab nga pala namin ito linya-linya. Siyempre, Motos Ay na, Family. inulit yung sinabi ko Next episode podcast yan kay paring Han. Happy birthday, Doc Panda. Batiin naman natin si Doc Panda, pre. Happy birthday. Baka pwede pa comment ako niyan, pre. Happy birthday, Doc Panda. Thank you, guys. MMXNN, sa OBP, Mami ni Ivan, kay Tita Rosus Mente, Get Well Soon, JM Fine Furnitures, sa Linya Linya, Crown Manila,
recognized ng Bay Area at sa mga frontmen na tropa natin dyan. Salamat mga pre. Salamat mga pre, salamat. Sa inyo, at syempre, Real Jokes Floating. At sa kalawa ko naman, Parañaque City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Saint Ice. Yeah. Init yung demeanor ko ay ice cold. Morning routine ko pang American psycho. Palagi winning dito silver, this is white gold. Sa sobrang easy, I could do this with my eyes closed. Hey, with my eyes closed. Give me the loot. Parañaque MMA. Ayoko. Ayaw niya daw pre. Bye-bye. Simple lang tayo dito, pre. Ari, Motos Battle League, Raplines Battle League, at syempre sa partner ko, sa utol ko. Let's go, baby. Shoutout sa Oy. Pray For Us merchandise ni Saint Ice. Supportahan niyo yan. Hanapin nila ng mga detalye sa video kung saan man. Nanalo ng coin toss, si Saint Ice. Piliin niyo ba una? Si M-Site. Non-tournament battle ito. 5 urado natin. Tangin, nagyakapan pa sila, no? Pakinggan natin unang banat. Sorry, 22. Nagtsupaan na kaya yan? M-Site. Joke lang. Game! Reneg hanggang dulo. Pasensya na ako, medyo nahihirapan makakuha ng reaction yung mga tao. May langit lupa, POI, tumaas na kasi standard ng mga yan dahil sa aming mga bago. Surhenyo! Para daw makita mo kung gaano kasaya sa flip-top nung wala ka, di pinag-isipan yung binabanat. Eh di ba nawala ka ng isang dekada sa liga? Tapos parang nail cutter, bigla ka nagpakita kahit di ka hinahanap? So paano? Anong kala mo? Katuparan to ng pangarap mo, pero mag-ingat ka sa mga bibitawan mo. Dahil Isang dekadang nawala, isang dekadang nawala si Saint ay sa ano kaya pinagagawa niya noon pre, no? Feeling ko ito yata yung panahon parang pagkatapos siguro ng mga run ni Saint Ice dati, naumay siguro siya na putangin na, ayoko na sigurong mag-flip top, ayoko na mag-battle rap. So, parang bandang huli, tangin na yung pa rin pala yung calling niya. Kasi aminin natin sa hindi pre, tangin ang daming, ang lupit ni Saint Ice ngayon pre, sa totoo lang. Abangan natin si Saint Ice sa paparating na laban niya ngayong gubat pre, kalaban niya si Lip Balm. katuparan to ng pangarap mo, pero mag-ingat ka sa mga bibitawan mo. Dahil yung estilo ko, nananakit. Lalo't pumili ka ng kalaban na hindi nawala, aktibo pero nagbabalik. Anong akala mo? Katuparan to ng pangarap mo porkit natupad yung gusto mo na laban? Hindi mo rin ako kayang pitasin parang bunga sa bakuran ng kapitbahay mong may shotgun. Semi-finalist ka ng isa buhay? Hoy. Gets agad ng crowd yung gusto kong palabasin. Paano mo sisindakin kung yung ibig kong sabihin ay agad nakuha sa tingin? Counter puncher? Dahil ang ganda daw ng run, so dapat nang katakutan. Kumounter sa laging nakaisang daan, ito ay one way, mali ka nang napasukan. At ngayong ako ang kasagutan, wag na magkamali to sa akin ng sagot. Tapos ang karera, ito'y road rage, mala antipolo, ibang klaseng mayamot. Sa mundong to, wala daw gravity si Sur. So yung sa kanya nakasagad. Kaya pala sa MMA, sa taas ng ere mo, 8 seconds lang, bagsak ka na agad. Wala pang kadala-dala, mararanasan na namang nakadapa dyan sa lapag. Pero mamaya na yan, marami pa akong papakawalan na punch, huwag kang atat. Tapos, naniniwala daw kasi sa flat earth theory. Tapos, ice wall daw yung dulo. Sige tara at magpatol. Kay bilog o flat, wala akong paki sa shape. Kita nyo naman yung diamond sa matulis, destructible. Yeah. You know nothing, Jon Snow. At patanga-tanga ka, si Bakatol. Kala niya, ice wall na yung hangganan, may mga halimaw pa pala beyond the wall. At ako Titan reference ba yun? Wall na yung hangganan, at patanga-tanga ka, si Bakatol. Kala niya, ice wall na yung hangganan, may mga halimaw pa pala beyond the wall. Feeling ko Attack on Titan shit yun. Game of Thrones, putang ina, yan yung problema pre. May mga napanood to si M-Site na hindi ko pa napanood. Sakto lang pala yung pag-live natin, no? So at least pag may hindi tayo na-gets, alam na natin. Ika'y burog. Ako'y humanap lang ng buwelo. Anong ice wall? Baka pader, tas ikaw yung ihahampas ng yelo. Oo, bastos akong kadelo. Lalo na pag ako pumipili. Doon pa kita ipapalo-palo sa pader ko saan ako umiihi. Hoy! Ice, you
Yung mata mo pakibukas. Gato pagitan natin bilang artist. Yung eyes wal butas. Pagkarating biglang Dracarisyo. Ano yun? Anong Dracarys, pre? Ang pinsan ba yun ni Vesuvius? Ano yun? Anong Dracarys? Anong Dracarys yan? Nagulat. Yung Yeah. eyes wal Ano yun? Di ko alam yun, pre. Teka. butas. Pagkarating biglang Dracarisyo. Dracarys? Nagulat siya sa apoy. To'y Song of Ice and Fires. Wala yung par. Dracarys, ano yun? Sa Game of Thrones? Ah, okay. Putang inang game. So, pakiramdam ko, pre, bago mo panoorin tong laban na to, nanood kang Game of Thrones. Nagulat siya sa apoy. To'y Song of Ice and Fire. Ito, Dracarys, okay. Wala yung par. Ang tawag ko dyan, element of surprise. Ganun ang art of war. Pero kasalanan mo to, Enigma. Do alam kong magaling kang matchmaker. Kaso ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming... Yeah, solid yun. Ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming fans, maraming hater. So ngayon, siya ang inyong hero. Sa sobrang lamig ng pagtanggap, yung chance mong manalo sa akin ay below zero. Yung AC nga, di umepekto. Tapos yung irereto mo, eto pa. Lalaban mo sa mas nag-aapoy pa sa katipunerong kakapunit lang ng sedula. Ganito gusto mo, di ba? Init Ganito gusto na. mo, di ba? Pagbibigyan ko yung hapon mong kasikatan o yung ice tinapat nyo sa site, sige, ngayon mo ako pakitaan. Solid ender, pre. Eyesight. Yeah! Mas natripan ko yung mga second half ng Banat ni Zayt. Parang yung first half niya, para sa akin, di pa siya, painit ba? Para pa siyang nagpapainit, no? Pero ano ba, icebreaker, solid yun. Eyesight, pakitaan, mabangis din yun. Dracarys, pinsan ni Vesuvius, pre, medyo may mga ilan-ilan tayo mga same shit, pre, no? Malamang, tangin na may mga reference na naman tayong hindi nagigets. Normal na siguro yun, pre. Sa mga gantong klase ng laban. Para sa akin, pre, hindi ito yung typical na Zayt na napapanood ko. Dala na ba siguro ng pagod din dahil tangin na ang dami niya din laban etong mga nagdaan. Hindi ko lang alam, pero mas natripan ko lang yung parang sa second half niya, yung first half niya parang sakto lang para sa akin as nanonood. Sa tingin niyo, pre, ano yan, damang-dama pagbuelo sa unang half ng round 1, sabi ni Sir Xes. Okay, pre, so yun, parang ganun din yung napakinggan ko. Pakinggan na round 1 ni Saint Ice, pre, let's go. Tangay na yung mga punchline niya, madami, pero lahat yan, ilusyon. Yung icebreaker, kada battle, binabanat sa akin. Ano yung tradisyon? Tangay na mo kasi pa punchline ka, pero yung mga bato pantanga. Kalahati na round mo, pinagtanggol mo si Sorhenyo, so kayo na pala. Oy. Grabe ka mag-match up, boss! May dama ako na stage fright. Kasi yung pinaka-cute, tinapat mo kay M-Zite. Parang walang ganun si Zayt, no? Sa umpisa. Kumbaga si Ice yung sulat niya, alam mo yun, kukuha na kagad ng momentum. Parang yung kay Zayt may buwelo talaga eh. Tinapat mo kay M-Zite, right? Kasi yung pinaka-cute, tinapat mo kay M-Zite. Pero cute ka din naman. Ang gwapo, walang yaka. Alam mo, sobrang cute mo. Natakot ka kay Abra. Oy. Ang nakakatawa, ikaw na una man dispulpol. Sabi mo offbeat mag-spit. Wala ka daw sikat na kanta, tol. Yung kanyang mood ay nag-switch. Ang tawag dyan ay self-control. Ganyang excuse walang sense. Baka naman muscle control pagkat yung pussy na tense. Tapos babanat ka ng pag si AC nasapok, masisira ang muka. Pero nung si Abra naghamon niyang kamao ay nanatili sa bulsa. Bakit tong site walang sense? Baka naman muscle control pagkat yung pussy na tense. Tapos So yung bar na yung pre, no, medyo malibog pala si Saint Ice doon. Parang yun yung naobserbahan ko. Pero gets nyo naman na yung verse na yun, na babanat tense. ka ng pag si AC nasapok, masisira ang muka. Pero nung si Abra naghamon niyang kamao ay nanatili sa bulsa.
Bakit tong site biglang pang URL sa Liga umasta? Tututukan daw si Tipsy ng AK sa 47 nga hindi ka kumasa. Kung sa reality natin ibabase, yung barilan niya mga linyahan, para kang si ating nag-a-agree daw sa kaklase. Mahirap kang paniwalaan. Naalala niyo laban niya kay Para kang si ating naniniwala sa kaklase, mahirap kang paniwalaan. Kasi yung barilan niya mga linyahan, para kang si ating nag-a-agree daw sa kaklase. Mahirap kang paniwalaan. Yung ano siguro yun? Yung gumaganto-ganto sa ano? Okay. Ang si Okay. ating nag-a-agree daw sa kaklase. Mahirap kang paniwalaan. Okay. Naalala niyo laban niya kay Rapyan? Datihan mo pang gangster boss, ang lupit pa nung tayo mo. Kaso get up mo pang Backstreet Boys, tapos gupit mo Carlos Yulo. Tapos gun bars pa gusto mo, pwestong site, glako matitikman. Pagkatutok sa noo, bang! Bang! Yung bangs mo bagong reban. Kaya pala tong tiga Leyte, sa baril-barilan dumedepende. Ganyan yung marurupok yung ego. Porque yung gupit mo mukhang tite, pumuputok na yung butchi mo. Pero na-sombrero siya ngayon. So wala na agad punto. Pinatulayan lang yung gun bars ko kasi may ka sa ulo. Huh? Pinatulayan lang yung gun bars ko kasi may ka sa ulo. Gun bars may Gusto cut mo na ng sa gun ulo. bars? Cut. Pues, tong Gupit. plastic, magiging ghost gawa ng 3D printer. Automatic sa dibdib mo na parang may pacemaker. Maliligpit ka ng agaran mala LA Lakers at yung krimen di ko pagbabayaran. Parang SPay later. Oo, SPay later. Kasi installment kanyang schemes tapos wala na siya sa hulog. Papalit-palit pa ng skin, Michael Jackson kanyang hubog. Kasi minsan siya si John Wick na Dami mo liner ni Saint Ice, pre. patay siya gamit lapis. Tayo na siksik to. Yung kanyang hubog. Kasi minsan, siya si John Wick, napatay siya gamit lapis. Biglang, siya si Gambit, may alas siya sa kanyang sleeves. Tapos, Terminator, yung bakal, yung katawan bakal at aloy, ulol yung braso mo singhaba ng paa ng baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Keywords na complex, pipilitin niya, madouble ang tandra. Tayo na neto ni Akata. Reaction video. Hello. Mamaya, ang ina mo, nag-reaction video pa ako. Maya ang konti. Oh. Oh, yan. Trabaho muna. Hi ka naman sa mga tropa. Yan. Thank you. Saglit lang. Ang ina nun. Matatanggal pa ako sa liga, katawag mo ng alanganin, baka isipin ni Boss Arik, magkaibigan tayo. Anyways, pero ulit yun. Talagang baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Panay pitas ng moment sa pelikula. Stang eh. Keywords na complex ng aloy, ulol yung braso mo singhaba ng paa ng baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Keywords na complex, pipilitin niya, madouble ang tandra. Kalagitnaan ng process, isisingit na nag-champion na nga siya. Tapos biglang hihinaan yung boses, parang nananakot ng bata. Wala kasing identity si MZite. Napansin nyo, habang si Marcong Bungo, malaleder face na kahit sino ay bubrutalin. Si Deadpan, yung comedic taste, Louis C.K., hindi lang basta kupal men. Si Carlito, Inglesero, nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. Ano masabi nyo sa mga alter ego, pre? Yung pambubutas ni Saint Ice dito na yun, tangina yung ibang alter ego talaga. Tapos ikaw, tangina mo, ikaw pa din. Hindi nyo ba trip yung ganun? Kasi parang nung si GL nag-alter ego, medyo siya pa rin yun eh. Trip nyo bang, yung mga tulad ng ginawa ni Sayad? Kasi from Sayad to Carlito, di ba? Biglang nag-taglish si Carlito. Oo, tama. Ano ba trip nyo, pre? Parang babaguhin ba talaga o para mas maganda nga talagang magdagdag ka ng something, no, or ibang flavor, no? Si Carlito, Inglesero, nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. Kala ko ba ikaw si Doctor Strange?
Puno ng Possibilities. possibilities, kaso sa portal mong nakontak, diretso ka fatality. Ito'y balon sa Mortal Kombat. Yo, gets ko yun. Sa panay, physical na shit yung punchline para maangas barang yan. Pero ngayong 2026, tong eyesight, malabo mong mapantayan. Hanggang eksena ka lang sa mga 2026 clips at Aura Farm sa labanan. Ngayon umeksena ka na ulit ng di mo kayang gampanan. Mas trip ko ender ni M-Site, pre. Pero pakiramdam ko, yun nga, mas kumukonekta ka agad si Saint Ice, pre. Nakalamang na rin si Saint Ice sa rebat. Yun, tradisyon. Nakalamang na rin si Saint Ice sa rebat sa round 1 kasi walang rebat si Zite, no? So yun, tingin ko mas nakapaghanda siguro na maigi si Saint Ice, pre. Pakiramdam ko mas mabilis niyang mapalanding yung punches niya. Unlike dun sa round 1 ni M-Site na tingin ko lang naman, no? Tingin ko medyo mahaba-haba yung buwelo, pre. Kaya tingin nyo. Anyways, yun. Para sa akin, mga kaibigan, round 1, Saint Ice ako doon. Pakinggan natin round 2. Haba ng round mo ah. Pero sa akin to, panis. Oo, ako si Carlos Yulo kasi pagdating sa tournament, 2 times gold medalist. Gusto mo ng gun bars? Tangina, yung mga banat mo redundant. Hindi ka nagbayad sa SPay later kaso si Enigma mali nang natawag na accountant. Di mo napanood yun. Malamang kayo din. So, gangsta ka? Hindi ko na napanood yun. Ganyang itsura? Tapos gumagan bars ka? Ulun! Bata pa lang, nasa village ka na. Unang nakakita ng barel sa guardhouse pa. Tapos dito kung umasta, papalag kahit sino, harap-harapan. Sa inyo nga, pag may bisita sa gate, hinaharang, tapos kailangan pa kayong tawagan para payagan. Kasi, Subdivision. mayaman ka. Tapos kami, squatting. At least wala kaming pagpapanggap. Tinutukan nga yan ng balisong ni Gregor, binigay lahat ng hiningi sa isang kap-kap. Nagkasubukan mula putikan, tuguan pa yung gamit na panaksak. Parang buwis sapagkat yung yaman ay sa maruming kamay pa rin ang bagsak. Oo, sa motos, inilaban ko to kay Poison. Sa plate top versus Jonas na nagpalawak ng yung sakop. Nakakatawang mga squatting pang dahilan kung ba't tong taga-village na payagang pa makapasok. Pero yun ay kabutihang loob at kung bakit ko inanggel ay wag mong masamain. Kasi tong santo pag nadikit sa squatter doon lang nagmumukhang magaling. Squatter House. Grupo nila Delo, pre. Pero sinapak patuloy mo ako, Jim. At kahit di magmaoy, malamang talo to kay Lift Cram. Kung di ka nga umupra sa kahoy, boy, paano pa kay 8 man? Pero pagdating dito sa battle rap, dala niya pa rin yung discipline. Bukod sa madiin, marumibat. Ang galing na mag-maintain kasi sa division to kahit kailan hindi siya bumigat. Pero pag ako naglabas ng diplato malamang, cheat day mo. Parang nabigla ka sa pagkain. Uubusin ang laman, lahat makukonsumo ng katawan, baliwala ang pagkakaldit. Pareho kaming 61 kilograms, lightweight. Pero aakyat ng division to sa akin bigla. Yung pangarap na maging heavyweight, tuto pa rin kasi pabibigatin ko to gamit tingga. Tangina. Paranaque lang daw ang may 2 times champ sa flip top. Legit! Respeto sa nag-iisang batas. Pero ano kinalaman mo doon? Ba't niyayabang mo yan? Gago! Kung usapang flip top sa Pasig ton, 4 ang titulo. 2 lang yung tao. Panoorin mo titulo. Gago! Kung usapang flip top sa Pasig ton, 4 ang titulo. 2 lang yung tao. Sila ni Sir Luns, no? Kasi si Zay, tatlo yung ano niya, yung sa tryouts, isa buhay, 2-2, sa kay Sir Luns, isa buhay. 4 yung titulo. So yun, parang binabalik lang yung nakarang banat ni Saint Ice na yun, pinagbabalaki niya yung back-to-back taga Paranaque daw. So, sinisita ni Zay, naputang mo. Ikaw ba yun? Parang ganun yung dating. Panoorin mo, prediction ay batas dito para masaktan ka palalo. Para makita mong hindi pa nag-uumpisa yung laban para sa idol mo, ako napanalo. Ultimo, Panginoong batas, hindi kinilala yung santo. Baka nakalimutan nyo na may patakaran na bago ka maging santo, kailangan munang mamatay. Ano ba naman, boss? Kakakuha lang ng momentum, tas ako agad itinulak mo.
Walang tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Oo, Tutumbas, may God-proof tutumba. ang Big Determinator. Ano mang panahon yung aking aim steady. Hindi ako kaya miskin ng hailstorm. Ang kailangan mo, Hail Mary. Pero paano ako mapapaniwala? Malilim lang ng taong di naniniwala sa mga yon. Anong pray for us? Pray for Him. Siya lang ang may kailangan yan ngayon. Maiksi na yung buwelo ni Zayt sa ano niya pre, sa round 2 niya. Nakalipat siya ng pasok dun eh. Maliban lang siguro dun sa accountant, di ko alam kung di ko alam 'yon, pre. Yun, pakiramdam ko yun, nakatulong din talaga yung rebat niya para at least papano. Yun, nakaagaw siya ng momentum ng konti. Pero pakiramdam ko, may momentum pa rin si Saint Ice na parang hindi naman gano'n nabawasan. Sa tingin ko lang. Pero mas yun, solid na lang umender si Zayt, no? May kailangan yan ngayon. Ang simple lang ni Zayt umender, pero solid para sa akin, pre. So, yun, mas maganda yung round 2 niya kaya sa round 1 niya, mas pumapasok, mas kumukonekta. Konti na lang yung movie, yung accountant movie yun, hindi ko pa rin alam yun, pre. Baka panoorin ko, siguro mga next na movie, panoorin ko mga reference ni Zayt kasi feeling ko mahilig talaga to sa movie si Zayt. Anyways, pahinga na round 2 ni Saint Ice, let's go. Siya daw si Carlos Yulo, tangina ang whack, Brad. Tapos pag pinuguta ko na ng ulo, makikita niyo si Carlos Yulo na crop top. 61 kg kami parehas, tangina mo na ko po. Uwi kang 1 kg lang kasi abo mo. Hindi niya na-diffuse yun. Solid din pala yung sa banat ni Zayt, no? Yung parang 61 kilos daw sila pareho. Tapos papabigatin niya si Saint Ice gamit tingga. Tangina, sobrang lupit na imagery, pre, no? Ako po, uwi kang 1 kg lang kasi abo mo. Tapos Terminator ang puta. Yun pa yung ginamit niya na emphasis. Ikaw si Terminator, tapos gilagid mo pang Nemesis. Naalala niyo nung tinalo siya ni Cripply? Ay! Galing lang daw FB memes yung jokes ni Cripply. Nakakapagtaka. Kasi ganun din naman yung kanyang technique pag nagpapatawa na. Diba? Ulul, magpapapot kaya? Kahit walang context, magbabanggit ng meme na sumikat sa FB. Para kang otits na nagpapakitang gila sa Gen Z. Kaya pinaka nakakatawang joke ni M-Zayt, lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, yun yung hindi nyo mabubura. Ha? Ano ginawa mo sa kultura? Yung hindi para sa sarili mo. Motus. Kasi yung underground ay napainit at na-evolve na nga ang scene. Pagkat Motus ang pinaka-consistent sa pag-exploit ng may saltik. Pansin nyo yung mga ibang liga, di ba? Denmark lang, Marmol lang. Tangin ito, ginawang Pokemon eh. Kompleto eh. Bakit? Kasi nandun si Kedo, si Kenji, yung tumugma ng Apex sa X. Nandun si Mar 3, si OG1, na yung pangalan hango sa bilang ng kromosoma. Pag tinala lahat ng kulang sa buwan, makakabuo ng 1 taon na turna. Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga flip top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD. So yun yung ambag mo sa kultura. Tapos Tangina mo, Saint Ice, gago ka. niya, mataas lang yung views pag tiga flip top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD. So Ang ganda nun. Para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD, binutasan niya yung mga binubutasan ni Saint Ice yung Motus, pre, no? Tangina mo, mataas lang yung views pag flip top MC, kinuha mo mga may saltik, pre. Yun. Hindi niya lang basta nila pag sa no? Maganda din yung tugmaan niya. Parang may rhyme sa gitna, tas maganda yung pagkakabagsak. Ba't kaya di nag-react si Bruce? Tangina, ito si Bruce ba't di siya tumango dito? Tangina, maganda yun yun eh. yung ambag MC na. Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga Yeah, mataas lang yung views pag flip top yung MC. Kaya Kaya para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD. So yun yung ambag mo sa kultura. solid yun. Tangina. Ba't parang yung bouncer lang yung nakagets? Solid yun, Saint Ice. Tanginang yan. Para sa akin, di ko alam, no? Pero para sa akin, haymaker yung dating sa akin ng mga ganon, Tapos pre. manunumbat ka pa dito. Galing mo mag-breakdown. Siyempre. Sa PWD. Magandang, So yun yung maganda yun. Maganda. Ulitin natin, pre. Maganda. turna.
Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga flip-top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-uusad, Usad. gumamit ng PWD. So yun yung ambag mo sa kultura. Tapos manunumbat ka pa dito. Sa bagay, sanay ka gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Kasi legacy niya, ipangalandakan mga laban niyang naipanalo. Pero di mo na kailangan ipaalala kapag manalo yung mga tao. Ano na 5-0 mo mga champion? Tol, si Pistol, nung nasa prime niya na anyo, lahat ng estilo pinuksa. Si Invictus, yung holo binuo. Masterpiece yung tinugma. Si GL, na bago yung laro. Bagong sibol na Diyos na. Ikaw, sa sobra mong bano, championship lang meron ka. Kasi sila, pampikaso yung atake. Kilala yung estilo habang buhay. Ikaw, kumpleto sa detalye, pero sa loob ng linya lang yung kulay. Sila, naging revolusyonaryo, parang graffiti nung pag-alsa sa Mendiola. Ikaw, nakikipagtalo sa mga bago, nagtatasa pa ng Crayola. Kaya itong feeling old God na si Christian, naging atheist. Tumawid na parang Constantine. Porque lagi mong kasama si Hades, nagko-commit ka na ng mortal sin. Kasi laban niya kay MR, itong freestyler, nagpa-Gcash! Halatang pera Oy. lamang ang habol. Pinakitaan mo ng telepono si MR, alam mong di yun naniniwala sa iPhone. Nung yung sulat na kaligtaan, kanyang binasa ang sahol. Parang si Eva, para makuha yung kaalaman ang kinailangan yung apple. Kung sa bagay sa Bible, si Paulo, madada, pero pang negogy yung tema. Kaya si Mark, pinamuka na wala kang legasing may kwenta. Kay Lucas na paluhod ka, kahit ikaw favorite sa gera. Ngayon walang armas mong uubra laban sa berso ni Isaiah. 80s, Movie ba yun? nung nag-champion ka sa isa buhay, nagte-thank you ka sa langit. Sino pinapasalamatan mo nun, Zayt? Si Terminator tsaka John Wick? Hindi, kasi pansin nyo, lagi siyang may dala-dalang patunay. Sa patimpalak siya ang king dyan. Siya dapat ang pinakamahusay. Walang makakadaig niyan. Sa isip niya siya ang most high. Maliliwanagan to instant. Pagkat hinangad mo lang, buong buhay, paniwalaan tong Christian. Round 2. Parang may angulo si Saint about sa ano, no? Parang, yun nga, parang, ikaw, Saint Ice, tangina mo, naging MC kita sa Motos, naging ako yung dahilan para makabalik ka dito. Beach. Parang may ganun-ganun siya, no? Parang medyo may pareha silang angulo sa round 2. Tapos si Saint Ice naman, binutasan niya yung ano, yung, patawag dyan? Binutasan niya yung ano ni ano, yung motos naman ni M-Side pre. Hindi siya typical na kasi mayroong mga round na ano parang nagiging rebat yung dating, no. Para sa akin hindi ganoon. Pero ano ba, parang di ko alam pre. Sa tingin ko mukhang mas natitripan ko yung mga piyesa ni Saint Ice kahit sa round 2. Lumamang para sa akin ang nilamang ni ganito, yung round 2 hindi malayo yung diferensya, no. Kumbaga pakiramdam ko yung round 2 it's either tabla or konting Saint Ice. Ang nilamang ni Zayt para sa akin doon sa round 2 ay yung rebat saka yung ender. Parang yun, mas malupit yun. Yung ender naman ni Saint Ice, goods din naman pero para sa akin mas malupit lang na ibagsak siguro ni Zayt. Pero feeling ko pakiramdam ko lang pre, mas balance, mas kumukonekta, mas nahahabol ko siguro. Mga preference ko lang din siguro. Pakiramdam ko tie or konting Saint Ice pre. Sabi ni Sir Ses, round 2 Saint Ice kasi nabanggit si Cripply. Ang ina mo. Yun, tingin ko yun lang yung tingin ko. It's either tie or Saint Ice. So round 1 Saint Ice, round 2 tie or Saint Ice. Pahinga na round 3 ni M-Side pre, let's go. Sinisita pa. Yung naging gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Kung tumuturo sa langit, tangina mo, ganito yun. Yes! Alam niyo ba yun, laban ni Lip Crab sa ni M-Site? Gawa ganto. Hindi turo sa langit, ganito yun. Naging Yes. gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Kung tumuturo sa langit, tangina mo, ganito yun. Yes! Tanginan to. Nag-a-addict ka ba, iho? Tinitira pa yung motos na naging malaking dahilan kung ba't nakabalik ka dito.
Isa ka sa mga legacy ko. Sa Motos, meron kami mga Pokemon. Meron kami Saint Ice doon. Sige. Nandito na ako sa puntong pareho na yung ibig sabihin ng pamamalakad at pagpapatakbo. Sabihin na natin hindi popular. O sabihin nyo lang walang sumunod sa yapak ko. Sa mga bago, welcome. Bilang veterano, ito na yung magsisilbing alay ko sa batch nyo. Alam kong gutom na gutom kayong lahat, kaya dito na ako magkakatay sa harap nyo. Litong-lito na to, lalo na kapag yung bars at jokes ipinag-combine. Sa dami ng kaya kong gawin, hindi nga na alam kung anong imamak niyang style. Kasi kaya kong gawing pamatay kahit pa na toothpick lang yung hawak ko. Yung atake, hindi mo mapipidik kung saan papunta, parang baliw na tumatakbo. At sa timeline mo, napadaan si Doctor Strange, kaya sa akin yung diligtas. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic Arts. Malayo pa. Hindi ganito body language ni Saint Ice, pre, pag nag-ano siya. Parang gusto niyang manalo talaga, pre, sa tingin ko. Kasi madalas mo siya makikita ngayon, tamang tawa-tawa lang, ini-enjoy lang yung battle. Pero ngayon mukhang seryoso siya, pre. At sa timeline mo, napadaan si Doctor Strange, kaya sa akin yung diligtas. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic Arts. Malayo pa mararating mo. Parang pangarap na walang pipigil. Lalo pag tinamaan ka nito, parang teleport. Dito ka matutulog, sa ibang lugar ka nagigising. Tanginan to, hiningi ako kay ni Enigma habang nagpe-prepare ako kay Article. Magaling ka na rapper. 6 weeks ang prep niyan, habang ako bukod sa kanya may 2 parating pa na battle. Tangina, freestyler ang branding, tapos ang tagal mo nang may sulat. Akala niya lamang pag nauna. Pinaunahan yung side parang Rudy Baldwin, o ngayon kaharap mo sa kuna. Tapos ngayon, Teleport sa una, yun yung mga tumatak sa akin na banat niya dito. yung side parang Rudy Ay, hindi, yung ano. Ano dyan? Yun, teleport sa una. ngayon kaharap mo sa kuna. Tapos ngayon, sasabihin siya daw yung nagdidikta ng meta ng pagre-rebat. Paano hindi ka maiinis? Kung usapang pagre-rebat, hindi ka pa nahaharas ng mga nagbibinatang 3GS. Kung usapang pagre-rebat, tangina si Topper, pinaka-the best. Ba? Tingin nyo. Pag ito, inalok mo ng battle, una niya pang i-check yung weather forecast kaysa sa availability ng schedule. Kaso sa lalim ko, hindi ka masasalpa ng freestyle. Pag ako nandito, iba yung pressure. Yeah. Tangina to, last isa buhay, siya na daw magcha-champion. Kagaya ng ginawa niya sa MMA. Kumbaga sa New Year, wala pang 12, tulog na. Napakaaga mo mag-celebrate. Anong lesson? Huwag unahin ang yabang dahil habang buhay mo pagbabayaran. Lalo na pag nalibing ka sa lupang, yung titulo hindi mo pinaghahawakan. Usapang titulo, natalo si Rapian, nanalo si Kilan, nanalo din si Manda. Makakalusot si Poison basta hindi mag-choke. Tapos si Slack naman pag nakachamba. Pero pwedeng mali ako. Ayos lang. Tatanggapin kong sa buhay ay makarma. O diba, sobrang unpredictable at exciting ng isa buhay kapag wala ka. Oo. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Uy. Pero pag pinaulit-ulit mo yan, ikaw lang din binabaha. Solid na performance, iyabang mo kung taon-taon mo yung ginagawa. Oo, may mga laban na malakas ka. Malakas ako palagi at lagi mong tandaan yan, pare. At para sa akin, hindi highlights yung mga normal na nangyayari. Yeah. So paano yan? Hindi umulan. So wala ka na muling maibara. Now you see me, Daniel Atlas, kasi nasa ulan yung huling baraha. Batang Pasig ang dalang plaka. Saan man makarating, babalik at babalik sa pinagmulan. Masyado nang malalim ugat ng mga tanim ko. Hindi to masisira ng isang ulan. Eh. Halig din si Commander, pre. Ito pinakamalakas sa round 3 na round design, pre, yung round 3 niya. Tingin ko isa siguro sa ano, no. May maganda na siyang angulo dito sa round 3 para sa akin. Solid din yung teleport, Rudy Baldwin sa kuna.
Solid din yun. Yung ender niyang ganun, yung hindi to ano ng isang ulamboy. Solid din yun, pre. Utang ina. Oy, pinaka-tumatak sa akin na pinaka-paborito ko sa round 3 ni Emzite ay yung sinabihan niyang mananalo lang si Slack 1 pag nakachamba. Tingin ko yun yung pinaka-maker niya dito. Utang ina. Yung pagkatalo ngayong gabi, matitikman mo yan. O, di ba, Gun Bars, Netflix, Judges, pag na-diffuse, panalo na, di ba? Panindigan nyo yan. But when it comes to this English shit, MP3 said you lyrically savage. I heard you can easily switch to a different language. Kickbow! Saktong may English battle ako na September. So parang warm-up na yung tema. Siya naman nagpa-practice din ng English kasi papunta na siyang Azteca. Oy. Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Kala niya pag naging Australiano ay pwede nang magniga. But I'm about to leave him so depressed Zaga be hanging himself in the closet sa ating wika o English. Kaya ko kahit salitang patodit sa pinagshita ka shoulder press. Sniper wolf, I'll never miss my target. Siya lito dapat adobohin. Yung manok nila ay natira chope. Man ako sabi it's over with. Champion dropping the ring like it's Sonic. Mapa-Pilipino o foreigner. Malamang body-bagging ko na solid. Di back in the bag in the boarding pass. I'ma go kamakaze when I spot him. Makakalis ka lang ng continent. Kaya kong maibalik ang tectonics. Oy. Tectonic Kasi continent. alam niyo pinakamagandang English na Emzite? Alam niyo to. Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not the ones who fell, but the ones who prospered. Oy. Nagta-translate ang puta. Ano? Applicable pa din naman sa kalaban. Halatado kang bopol. Si Legit ba yun na ano, na parang English ano yun? English kasabihan? Everest. Every dead body on Mount Everest. Ganda ng pagkakasetup niya kung sakali, no? Tumatak na English na yung site. Kasi yun nga, malamang sa malamang, alam na natin na you can pound yun. Pero, bigla niyang siningit to, tapos bigla niyang bubutasan dito. Solid, pre. Ano yun? Oo, tagal na yun. Okay. Nilunod sa... Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not the ones who fell, but the ones who prospered. Blah! Nagta-translate ang puta. Ano? Applicable pa din naman sa kalaban. Halatado kang bopol. Si Article mag-e-Everest, mamamatay na nga yan pag yung hagdan hanggang Port Lore. Gusto mo lang pala mag-flex ng quotable speech? Sana nag-notes ka na lang, weirdo, kaysa gamitin yung quote for your own benefit na parang costing ng gobyerno. Pero di bali nagtatranslate, di ba? Kasi ang mahalaga, madaming punchline. Kasi pag sinapak niya daw si Cripply, sarado mata. Pag sinapak niya daw si AC, di mamumukaan. Pag sinapak niya si MR, di makikilala. Pag sinapak niya si Unico, suntok sa buwan. May naisip akong pang reels doon, pre. Teka. Parang maganda yung... Teka lang sisave ko lang to sa ano, ilalagay ko lang sa notes, pre. May sumagi sa isip ko eh. Bukas ko na i-upload, pre. Tanginay ba ata pagkakagets mo sa kahulugan ng punch count? Yan ang side effect, kakanood mo yan ng Bloodhounds. Puta, ine-edit mo na lang yung pangalan ng kalaban mo. Kaya palaging ready tong artist. Sa susunod, ang sasapakin mo kangaroo, iba yung ending nun, promise. Tapos iba yung, di nauubusan yung ganyan. Piling ubod pagkatalentado, porque naka-line up kada buwan, parang unahan ng kalendaryo. Pero hiningi mo si MP3 nung ang dami niyang hater gawa ng fail niyang paghurado. Tapos hiningi mo si Rapyan nung binadibag ni GL at babad sa hate ng mga tao. Ngayon si Sizik tsaka Blitzen, porque debatable pagkapanalo. Tol, sumusugal ka ba sa next gen? Para nagpe-play safe ka lang masyado. Kaya pala pinagkakaabalahan, panay camping siya dyan. Kasi binababaan lang mga kalaban kapag one hit na lang. Camping one hit. Tapos gusto mo isa ka sa mga halik. Solid yun. Camping mga ano, mga FPS games, pre. Nagka-camp, tas abangan mo pag one hit. Solid yun. Nakaabalahan,
panay camping siya dyan. Kasi binababaan lang mga kalaban kapag one hit na lang. Tapos Ganun, pre. gusto mo isa ka sa mga haligi? Sige, salamat sa pagpatag ng daan. Pero kung isusumbat mo lang palagi, hindi ambag ang tawag dyan. Kasi siya daw ang definisyon ng battle rap. So para maging battle rapper, dapat ganito. Kunin yung angas at pagkatao sa series at Netflix. Sa mga kalaban, mag-cherry picking ang technique. Puta mag 1-2-1-2 para madaming suntok kahit mga selfie generic. Pero di pa rin makabuo ng angulo na fresh at creative. Pang inawag na. Isa buhay championship ni Shay. Napakita niya sa tao na galing sa masakit na pagkatalong, pinakamatamis na pagkapanalo. Yun ang definisyon ng battle rap. J Black versus Pistolero. Napakalabo ma-upset niyan. Pero nanaig yung Cebuano dun sa pistol, parang lapu-lapu kay Magellan. Yun ang definisyon ng battle rap. Hindi lang to kompetisyon. Dapat may evolusyon sa ating craft. Sana translate mo din yun nang malaman mong di ikaw definisyon ng battle rap. Lakas si Saint Ice, pre. Lakas si Saint Ice. Kahit solid na yung round 3 ni Zayt, pre. Pakiramdam ko, nilamang ni Saint Ice sa round 3 ay ang sa angles. Angles siya lumamang, pre. Mas fresh. Bago. Bagong butas na nailatag niya para kay Zayt. Yung sa pag-translate, iba yung dating noon, pre. Solid Saint Ice para sa akin, round 3 Saint Ice. Zone 22. At sabi ni Rom Love 69 pang KO na uppercut yon. Okay. M-Side versus Saint Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Para sa akin, Saint Ice ako dito, pre. Meron tayong promo. 4th round. Grab bag freestyle para sa kanilang pareho. Ito solid to, pre. Kumbaga, konting behind the scenes lang, no? Parang natanong ko yun si Boss Arik sa VIP na, Boss, putay na, ano ba yung mga bit-bit mo dyan? Sabi niya, ano yun? Wala lang, mga laruan lang anak ko. Tangin na lap trip. Ito solid to, pre. Judges, tandaan niyo yung boto nyo ha. Yung pa rin yung boto nyo. Pero ito, promo 4th round. Grab bag freestyle. Cameras, mga camera, pakibaba. Dapat tig-apat na linya to na palitan. Pero tingnan natin kung maubos na yung grab bag. Nauna si M-Side. Kanina mauna naman si Saint Ice. I don't know. I don't know. Subukan natin puntosan tong grabag nila, pre. Tangina, naglabas na ng laruan na Boss Arik. Pero ibang klase yung nagagawang laro ko. Magiging ganito itsura mo mamaya kasi mamamaga yung ulo. Saba. Yung mababaga yung ulo, tangina ikaw ang mababaon. Tignan mo, parang kabaong to kasi ikakahon kita ngayon. 1-0 side yun. Tangina, kala mo ako yung makakahon? Ulul, hindi ka naman talaga mabisa. Tingnan mo tong cartoons ni Boss Arik. Parang ganito ako magiging mukha ng liga. Ikaw magiging mukha ng liga. Di ba sinabi ko, ikaw mababaon at di naglaon? Ipapalit ko picture mo, tas ito yung ipapatong sa kabaong. Tingin ko mas mga solid yung mga unang bera ni Zed kasi ano parang yung isang item si Saint Ice yung kumukuha tas nire-rebat lang ni Zayt. Nakakaisip si Zayt ng mga solid na rebat. Kahit dun sa battle din talaga nila, no? Parang rebat din talaga ni Zayt yung isa sa nagdadala Ayun, naisaan ka doon, Saint Ice. 2-0 M-Side para sa akin. Kanina mo pa pinagmamayabang yung mga medalya mo. May championship ka, may trophy ka pa. Ang tanong putang ina mo, pogi ka ba? Tangina mo. Yun. Hawal, pre. Tangina mo. O sige, hindi na ako ang pogi. Ikaw na ang nauna. Kasi pag ganyan pogi, alam niyo na tinitira. Mga pek-pek na matsona. Tay yun, pre. Tay. Tangina ko ano pinagsasabi
pinagsasabi. Wala namang bara. Ito spell ko, dito siya takot. Abracadabra! Ah! Okay. Tangin na, lulupit nila mag-rebat, pre. Parang naisaan si Saint Ice doon sa unang dalawang ikot kasi yun nga, nirebat, no? Pero nung imbis na dapat bumunot ni si Saint Ice, parang kinuha niya lang yung gamit ni M-Zite. May naisip na siyang solid na rebat. Tangin na, pamatay yun, boy. Yan kinuha niya lang. Mga pek-pek na matrona! Yan, putangin na, tinabisibo sa Arik eh. Tangin ako ano pinagsasabi. Wala namang bara. Ito spell ko, dito siya takot. Abracadabra, bang! Tangina mo. Gago. Abracadabra! Ano yun? Paano natin naanuhin yun? Yung isa, ang tanong, pogi ka ba? Lap trip yun? Pek-pek lang matrona, lap trip yun. Try na lang natin yun. Tas so 2-0 pa din. Pero, eto, check natin kung ano. Ikaw ay... Abracadabra! Takina! Ikaw ay weak na rapper! Gusto mo magpulaw ka ng abracadabra laser blaster! Tangina, galing nila pareho, pre. Magka-level ba yun? Para mas lamang yung abracadabra, no? Pero tangina, solid din yung laser blaster, eh. Hayaan na natin, no? Isikuran siguro, pre. Nakakapagod to. Laser blaster? Tangin na naputok mo pa yun? Ito ang dami kong lomboy. Gago, sunog ka ngayon. Lomboy ba to? Tangina mo! Kadiri ka! Ito, ginagamit kong pambalot! Page ng Biblia! Kinuha. Biblia? Tangin na kala mo yung utak mo kulang sa tasa. Biblia pa to, puta di marunong magbasa. Putang ina, ano to? Oven? Ano ba yun? Microwave oven? Tangina! Mali ng paluto. Parang ganyan, hawakan mo. Mananalo ka lang kapag yung laban luto. Mananalo lang daw ako pag luto. Itong kalaban ko, finish na. Paulit-ulit yung punchline mo. Paano pang ilang init na? Wow. Tangina mo. Yeah. Gago, galing nila pareho, pre. Oo, tangilang init na. At least alam nyong panis sa akin yan. Tangina, tignan mo, hindi nila kita kinahon. Nilagay pa sa garapon, parang Amsterdam. Amsterdam? Yun yung sabi na itong mapusok? Pues papatayin ko sa harap nyo kasi sa Amsterdam, legal lang mang smoke. Kahit ano. Kusari ka ng mga gamit mo. Ano yung Saint Ice? Boss Ari, ano yung mga gamit mo? Reklamo eh. Pero sa kabila ng kung ano-ano nga yung pinaglalagay ni Boss Arik, pre, no? Saludo dito sa dalawang to. Tayo na sobrang bibilis nila mag-isip, pre. Saint Ice. Kusari ka ng mga gamit mo. Boss Arik. Legal daw mag-smoke sa Amsterdam. Tangina mo, hindi mo masyadong inalam ng mabusisi. Oo, hindi lang legal ang tira sa Amsterdam. Putayan ako ng laway. O hindi lang legal ang smoke sa Amsterdam, legal din tumira ng mga pusi. Legal tumira ng mga pusi. Itong kalaban ko masyadong mainit. Alam nyo ba yung mga bara ko yung ginamit para ibuo yung mga pyramid sa Egypt? Pyramid sa Egypt? Tangina, panis ka dito malamang. O hawakan mo tong kaset, total paikot-ikot ka na lang. Paikot-ikot na lang. Yun yung sinabi niya ng labis. Pues parang nag-rewind ng kaset, sasaksakin kita ng lapis. Tago. Malupet ka ng artist, sasaksakin mo ako ng lapis. Pes ako,
Pag ganito, nagpaikot, parang Aristotle, ginagaya ko si Kuya Aris. Ginagaya niya si Kuya Aris, pero sa akin siya ay sira at utas talaga. Tangin na, nagsisimula pa lang ako, gusto mo na ako hilain pababa, utak ka lang ka. Utak talang ka, putang ina. Durog to sa akin, Brad. Ang angas-angas, samantalang yung profile niya sa profile picture niya, works at Krusty Krab. Nip-top, nag-e-enjoy ba kayo? Nagawa namin kayo na magulat. Pues bibigay ko to kay Emzite, di niya ako kaya sa freestyle, kailangan magsulat. Kailangan magsulat, kasi ikaw ay aking pinangungunahan. Hindi lang ako marunong magsulat, gagawin pa kitang basahan. Boss Ari, ano ba naman to? Yung shades mo, sira peste. Parang si Emzite, iniwan ako siyang wasak sa lente. Wasak sa lente, lahat ng pumunta sa akin, naka-all-in cash. Tapusin na natin to, tangina mo, ito si Cyclops, isang optic black! Bang! Yeah. Galing nila, pre. Galing, pre. First set, ice mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho at para sa premier background ngayon. Sana nagustuhan nyo yun. Special request nilang pareho sa akin na Kagi, ang bibilis ng isip nila, pre. Mas lumalakas pag ano, no, parang nire-rebat nila pag inaagaw nila yung gamit. Pero parang doon na sila may naisip. Pero putang ina, ang hirap nun. Pero doon mo mapapansin na tayo na talagang sobrang sanay na freestyler si Rano. Saka, yun, mas ma-appreciate. Dahil doon, mas ma-appreciate yung freestyle ability talaga ni Zite. Kasi madaming nagagalit kay M-Zite na hindi ko din mag-get sa mga tao kung ba't ba kayo ganun. Tapos si Saint Ice naman parang medyo mabubura doon yung parang, di ba parang inakusaan siya ni Sur na ano. Tangina mo, mga tropa mo yung ano yun eh. Mga ganun, pre. Kumbaga pinatunayan din ni Saint Ice na sasabay talaga siya sa freestylan. Saludo sa inyong dalawa, pre. Saint Ice, M-Zite. na magawa ng hindi halata o hindi masyadong pilit. Shoutout sa kanilang pareho. Napaka-solid na MC pareho. Yan yung mga laban na panalo tayong lahat. Yeah. Pero boto ng urado. 3, 2. Mag-end tayo lahat para kay Saint Ice. Saint Ice. Pero boto ng urado. 3, 2. Mag-end tayo lahat para kay Saint Ice. Pumattle pag mga ganito yung mga napapanood mong laban, no? Putang ina. Buiset. Shoutout kay, ayusin natin mukha mo, M-Zite. Yun, shoutout kay M-Zite, shoutout kay Saint Ice, pre. Flip top, tang ina, sobrang solid nyo talaga, Boss Arik. Tang inang gwapo-gwapo mo, ang bangis-bangis mo. Maraming salamat dito sa laban na to, pre. Solid na round 4 isa. Yung round 4 nila isa sa pinaka tumatak sa akin, pre, nung nung gabing yan din. Ulitin ko lang, no, parang round 1 ni Sak Maestro, round 3 ni Unico, saka itong ano na to, itong round 4 na to, tapos yung pagkatalo ni Slack 1. Yan yung mga tumatak sa akin nung event na to. So yun, shoutout sa inyo lahat mga tropang kasama dito manood, halos 200 kayo dito, no. Thank you pre. Pero ito, cut ko na to, pre. Tangina nyo.